our God, we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us. And that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo akong giyak, na ako makakakong kanimo. Ikaw akong giugma, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo ang giyak, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanulay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanulay. Ikaw lang akong sambahon, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Ang balaod mo mao'y giyak, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong yukuan, Adonai ni Abraham, isa akong hapon. Wa na'y laing gawas kanimo, ikaw lang, ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po, no? Balik. May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen to us. Balik tayo dun sa topic natin patungkol dun sa divine code with regards to prohibition of idolatry. Okay, nasa number 9 po tayo, no? Na do not enter any house of idol worship. So, pinagbabawal po sa atin na pumasok, no, sa sambahan ng mga hindi po nagsasamba doon kay Hashem, which is napakahirap po nito kung anuhin talaga natin, no, titingnan natin, napakahirap nito dahil nga
Lalo na kapag yung pamilya po natin hindi natin kasama sa paniniwala. So kung ang pamilya natin hindi kasama sa paniniwala, andun talaga minsan yung yung pagsubok kung saan yung pagkakataon na pwedeng makapasok dun sa loob ng, lalo na halimbawa kapag binyag, di ba, asawa mo hindi mo kasama sa paniniwala, tapos siyempre may maghahangad yun ng traditional na nila na kailangan binyagan, andun yung sa patay, andun yung sa, so medyo po ito, kaya nga kailangan talaga natin na ihayag, ipakita talaga natin kung ano yung paniniwala natin, dahil nga sa kung hindi natin siya maipakita sa kanila, ang mangyayari po dyan, tayo po yung mag-a-adjust. Tayo itong mag-a-adjust. Kasi andyan yan sila, mag-iimbita talaga yan sila. Kasi hindi nila alam kung ano ang pwede at ano hindi pwede. Pero kapag nasabi natin na ganito, ito yung paniniwala ko, bawal sa amin yan, pwede sa amin to. So sila na mismo yung maghahanap ng paraan. Halimbawa, hindi man si brother pwede maimbita sa kasal dahil ang kasal natin nasa sa loob ng simbahan. So sila na yung mismo ang mag-a-adjust. Diba, may kasabihan tayo sa Pilipino na ang pagsasama ng tapat is pagsasama ng maluwag. Kaya hopefully na po ninyo yan, na kasabihan na kailangan talaga natin, kasi andun yung pagkakataon na medyo nahihiya tayo or hindi natin maipagtanggol minsan yung paniniwala natin dahil sa kakulangan ng kaalaman. Isa pa yung ayaw natin ng madaming usapan. Kaya minsan, anong paniniwala mo? Katoliko. So diyan tayo diyan talaga tayo, kasi mag-a-adjust ka talaga. Mag-a-adjust ka sa kanila kasi kailangan mo makibagay kasi hindi mo sinasabi kung ano paniniwala mo. Pero pag sinabi mo na may mga activities sila na imbita ka, tapos ayun, alam nila na hindi ka pwede, so hindi na mag-iimbita. Huwag na natin kuning ninong si Brother Yung kasi bawal sa kanya pumasok. So paano magiging ninong yan? Hindi naman pumapasok sa simbahan yan. So hindi nila tayo mapipilit kasi sila na mismo yung gagawa ng paraan. So kaya nga dito sa number 10, sabi dito, do not join in a wedding event held in a house of idol worship or as a gathering in some place if the wedding ceremony was conducted by their priest, pastor, elder, minister, or reformed rabbi or officiating authority. Kaya dito sinasabi talaga dito na specific talaga yan siya. Kaya sabi ko sa inyo, ito yung kaibahan ng ibang mga version ng ibang rabbi. Kasi sa kanila, kailangan mo pang dami pang tanong, ano kaya, paano kaya. Dito hindi na kasi nakadetalye lahat. Anong pwede, anong hindi. So tayo hindi tayo pwedeng mag-attend dun sa mga gathering kapag ito ginawa dun sa idol worship, house of idol worship, sa mga sambahan Katoliko, doon sa simbahan ng SDA, simbahan ng Pentecostal, sa simbahan ng, so lahat ng klaseng simbahan, as long as these churches is not the benefactors of God. Kahit nasa Messianic, lalo nasa Messianic, kasi mga blasphemer yan doon mo maririnig lahat ng klaseng blasphemy na sinasabi nila that the name of God is holy, that the name YHWH is holy, and yet they always put it sa hindi tamang pagkakalagay.
sinasabi pa talaga nila dun sa mga tao na alam naman nila na hindi maingat yung mga taong yun. So, hindi talaga pwede, lalong-lalo na sa Messianic. Kaya bawal talaga tayo na mag-attend ng mga ano nila. So, andun din no, not only doon sa mga ano nila, sa mga simbahan nila, kundi pati kahit na gawin yung mga ano nila, activity nila doon sa labas. Halimbawa, magkaroon ng kasal yung Messianic na ipagpalagay natin doon sa wedding by the sea or wedding ipagpalagay natin doon sa iba't ibang lugar kung saan nila gusto ayos yung kasal nila. And yet, yung nagsasalita is pastor, elder, kung ano-ano mga katawagan nila doon sa mga ministering officer. So, hindi talaga pwede kasi wala namang ituturo yan, kundi puro mga katuruan ng mga Kristiyanos. Kaya nga, hanggat iwasan natin yung mga, kasi kaya tayo nakukontaminate, kaya tayo maraming tanong, kasi pasok tayo ng pasok doon sa mga alanganin na hindi natin din maiwasan kapag ganda lagi ng suot ni pastor. Hindi nga tayo pwedeng tumingin nor gaze in the decoration nor ornaments of idol worshiper. So, inayawan natin yung Katoliko, inayawan natin yung mga ibang Christian, pero andun naman, attend naman tayo dun sa mga Messianic. Wala din na mas lalong iwasan yung Messianic na yun kasi mas maigi pa dun sa dun sa ibang relihiyon kaysa sa Messianic kasi hindi lang idolaters maririnig mo doon. Andun po yung daming blasphemy doon na ginagawa nila na para bang pinopronounce nila yung name na akala nila kapatid nila yung akala nila kapatid or nakakabatang kapatid na basta-basta na lang i-pronounce yung name ni Hashem. So how can you say holy to something when it is placed in unholy places? Di ba nakita ninyo, paano mo sabing malinis yung isang pagkain kung ang nilagyan mo galing doon sa basura, galing doon sa mga kung saan-saan. So napaka talaga na wherein alam naman natin sa isa't isa natin na marami tayong mga kakilala doon sa yung ibang brothers natin mga Messianic pa, yung mga kaibigan natin, mga Messianic pa. And yet, andun tayo, nakikisali, nakiki-attend, nakikikain, andun kaya yung prayer, andun kaya yung mga... So, sinusubo natin yung sarili natin dun sa mga iniiwasan, pinag-aaralan natin kung ano yung idolatry, pero sinusubo natin yung sarili sa isang tiyak na talo. Kaya ako kahit na invitation, maliban na lang kung ako magkakasal. Kasi may mga Messianic din minsan na nag-iimbita sa akin na ako yung magkasal, kaya lang kailangan isa sa kanila is Noahide. Or kapatid nila is Noahide. Tapos umayon yung isa, yung kapatid niya na dito kasi siya. So pwede natin yung pagbigyan. Kasi at least man lang makaranas sila ng tama. Pero yung tayo yung pumunta tapos sila magkakasal, tuwang-tuwa ka pa kasi ang ganda, ganun. Tapos andun yung mga mensahe ng mga elder na walang ibang ginawa kundi magmensahe ng pangalan, manira ng ibang religion. Wala tayo dyan. Kaya huwag talaga mag-join sa wedding event na ginawa doon sa mga sambahan ng mga idolaters, yung mga pagtitipon, doon halimbawa sa kasal na kung saan ito ay nihiled doon sa ibang lugar, maliban doon sa sambahan nila. Then, lalo na kahit na ibang lugar, hindi sambahan nila, pero yung speaker nila is yung pari, yung pastors, yung elder, yung minister. Ganun din yan, pareho lang yan.
So, kala natin madali. Di ba? Kala natin na madali lang ang 7 laws kasi nga 7 lang. O ngayon, sabihin yung madali. Ngayon yung sabihin na madali. Hopefully na kuha po yan ng mga kapatiran. Kasi kalimitan talaga dyan tayo matatalo. Na kala natin okay lang pero yun pala hindi pwede. So medyo ano yan. So mag-isip-isip siguro, no? O mag-isip-isip. Kasi kung babaliwalain lang natin yan, kala natin so nasimulan na natin. Hindi na tayo kumakain pag sila yung nagdadasal. Pero pag kasal, andun tayo. Pag andun tayo. Hindi naman pwede na tayo magdasal dun sa kasal nila. Wala din. So, mawawala talaga yung pakikisama natin dun sa kanila. Wala tayong magagawa. Otherwise, tanggapin natin na nagkasala tayo ng Christian. Ganun kadali ang idols. Number 11. Do not eat food or drink alcoholic beverages during idol worship, activities, or celebration, such as fiesta, baptism, dedication, wedding, etc., etc., etc. Na kahit anong celebration niya, andun ka nakikiinom, hindi ka nga nag-attend, pero andun ka sa kasayahan, nakikiinom, So, ibig sabihin, naka-benefit ka. Hirap, no? Hirap talaga kasi mga kaibigan natin yan eh. Kasalanan na din siguro natin yan kasi hindi natin inihayag yung ano natin or baka gusto din talaga din natin. Gusto din natin. Kaya lang napipigilan tayo dahil doon sa paniniwala, hindi lang ako mag-attend doon lang ako sa venue. Andun din eh. Andun din. Nagdasal So, okay lang yan if yung kinasal is doon kinasal sa sambahan nila, tapos iba yung venue, tapos lalo na kapag hindi devoted. Hindi devoted yung ikinasal, basta lang kinasal kasi yun ang relihiyon niya, okay lang yun. Pero kung medyo devoted, tapos kahit na hiwala yung venue ng kainan, tapos andun yung nagdadasal na mga pastor, pari o elder, nagdadasal sa pagkain. Pero pag sigurado tayo na wala yung pari doon, yung pwede kasi may dasal naman talaga yan. Kapag nakita natin na nasa program na yung nagdasal is yung taga-catering, okay lang yon. Kasi yung taga-catering for compliance lang yun sa kanila kasi nakakontrata sila. Pero when it comes to truthfulness dun sa prayer nila, di po yan. Kaya yung mga catering kasi part talaga sa programa nila yan. Pero hindi po yan sila mga devoted dun sa mga dasal nila. Hindi yan sila devoted. Part lang talaga yan dun sa serbisyo na inaalok nila dun sa mga So, kung catering lang mag-prayer or yung MC, mas okay yan kasi hindi yan mga devoted. Part lang talaga ng business yan na offer nila, kami na magdasal dito para mapadali din. Okay, Maria Niña Silastra, good choice talaga ginawa ko kasi hindi ako pumunta sa kasal ng pinsan ko sa Katoliko kasi even sa binyo nila hindi ako pumunta. Yes. So, panalo po tayo dyan, Igso, Maria Niña Silastra. Panalo po tayo dyan. Huwag tayong padadala dun sa, dahil sa pakikisama, itaya natin yung pag natin kay Hashem. Masasayang talaga buong karir natin doon kay Hashem. Sisira. Yung rason ng iba kasi daw pwede mag-sacrifice ang Hashem, wag lang masira yung relasyon ninyo. Actually totoo po yan.
Pero good lang yan doon sa direct family. Good lang yan. Pero doon sa mga pinsan, mga hindi yan direct family. Oh, good lang yan. Tsaka andun yung point na kung saan na pwede niyang ikamatay, pwede niyang hindi ka na talaga, yung naka-treat na talaga yung peace ninyo. So doon yan siya pwede. Oh, pwede mo yan siyang iumit kasi ang Hashem is kaya niya pong mag-sacrifice para magkaroon ng peace. Pero kung wala yan, wala yung point na yan na anyway, naiintindihan siguro na Hashem, pinsan ko yung kinasal, kailangan talaga ako mag-attend. Hindi po pwede yan. Kasi truth lang na ang Hashem magsasacrifice if ang peace ng pamilya magagambol. Magagambol meaning magkagulo, magkaaway-away talaga na. Kasalanan din natin yan kasi di talaga natin din tinaya yung paniniwala natin. Di natin sinabi talaga din sa kanila. Kung sinabi man, hindi mo diniin na hindi talaga pwede sa amin yan. So, pasensya na talaga. Congratulations na lang. Magpapakasal man kaya kayo, mag-aasawa man kaya kayo, din magpakasal kayo. Huwag niyo ako intindihin, okay lang sa akin. So, dapat ganun. Pero kapag nag-attend ka, wala yung na yan, pwede namang andyan ka, pwede namang wala. Pero nagpunta ka talaga, ibig sabihin, gusto mo din. Then, yung kasalanan yan is actually magiging intentional idolatry. Mas malaki pa yan doon sa nadaanan ka na, nakadaan ka ng anino ng sambahan tapos na-enjoy mo, sama kang lamig. Yun, di ba? Man yan, idolatry man yan kasi naka-benefit ka doon sa lilim ng sambahan ng idolaters. Pero mas malaking kasalanan yung ginusto mo talaga na pumunta doon. Despite doon sa paniniwala mo na nasabi mo na sa kanila, kaya lang gusto mo talaga ikaw yung mamatay na hindi maka-attend. Nakuha niyo po? So, mas malaking kasalanan yan. Kasi para mo pinagpalit ang Hashem yan. Hopefully, nakuha niyo po. Yan, no? Alam naman natin na prone talaga tayo doon sa idolatry kapag sumama tayo dyan. Hindi na ako pupunta. Pero ando, nakikinom. So, ano ibig sabihin yan? You're benefiting. Kaya, sabi ko sa inyo, hindi madali. Kala natin madali kasi 7. Hindi madali yan. Kita natin yan sa chapter 2 ng Prohibition of Idolatry, verse 3. So, dali, no? Kayo kaya, yung mga taong nagsasabi na madali yan. Okay, bibigay ko sa inyo yung mga sitwasyon. Tingnan natin kung makaya ba. So, yung mga tao na nagsasabi na dito ko sa 613, makadali naman yung parang hindi challenge. Ngayon, bibigyan ko kayo ng challenge. Being ahead. Kapatid mo, kinasal. Ang problema, hindi mo kasama sa paniniwala. Ga-attend ka ba? Hindi. Paano kung mag-iyak-iyak yan? Mag-iyak-iyak yan kasi kailangan talaga. So, andun, talo ka na. Kaya mag-attend ka man talaga. Kasi malulungkot yung kapatid mo . Pero ang problema, ang pwede ka lang mag-attend kapag ka nag-treated na siya ng life. Pag hindi ka nag-attend, papakamatay ako. Doon ka lang pwede talaga. Doon ka lang pwede. Pero kung iyak lang, hindi naman siya mamatay doon sa kakaiyak niya. Din siguro kasalanan mo din kasi masikreto ka doon sa paniniwala mo, hindi mo sinasabi. O kung sana sinabi mo nung araw pa na ganito yung paniniwala, kung mag-asawa kayo, ganito yung mangyayari, di sana mas maaga niyang natanggap. Yan kaso hindi din. Ito ding mga babae natin minsan, kapag ka nagka-nobyo,
parang kinakahiya pa yung ano natin, simbahan natin, yung mga ano natin. Sasama talaga yan, magpapakasal yan doon sa labas kasi takot na baka hindi matuloy yung pag-iibigan nila kunwari. Talo, yung buong career nila doon sa harap ni Hashem, talo yan. Pinagpalit talaga ang Hashem. Kaya kung may mga anak tayo na dalaga or anak na lalaki, kailangan talaga tayo ang mag-demand na kailangan sa sambahan namin ikasal. Otherwise, kung ayaw nila pumayag, then doon kayo sa judge, sa mayor, sa kapitan ng barko. Yan sila magkasal. Huwag lang doon sa mga religious hopefully nakuha niyo po, no? So, kung ayaw nila dun sa simbahan natin, din mag-judge kayo. Walang problema yan. Mayor, kailang yan. So, wag lang talaga dun sa simbahan nila. Ngayon, kung ipagpipilitan talaga nila na dun sa kanila ikakasal, then you have to make a choice. No? This is for Hashem, I am for Hashem, or I am for my husband or in my wife. So na mga choices natin yan. Kasi kalimitan dun sa mga anak natin, mas kukustuhin nila na suwagin ang Hashem kaysa doon sa mga loved ones nila. Kasi yung mga kabataan minsan hindi nila naiintindihan Hindi nila naiintindihan kasi nga yung mga magulang din hindi din naayos ang pagkakaturo. Tapos yung mga magulang pumapayag na lang din kasi wala ding magawa. Kaya isa lang talaga na tao na nakita ko na strong. Hindi naman sa lahat kasi hindi ko naman nakita din yung lahat kung ano mga nila. Pero isa sa mga bilib ako ito kanina si Jojo Saragosa. Si Jojo Saragosa ng Davao City. Kasi si Jojo Saragosa, pinrangka niya talaga lahat ng mga anak niya. Pinrangka niya. Kung mag-aasawa kayo, tapos doon kayo magpapakasal, huwag niyo asahan na mag-attend ako. Hindi naman din siguro nila ikamatayan. Lalo na kapag kaalam ng anak mo na ganyan talaga yung paniniwala ng magulang nila, hindi kakamatay nila yan. Pwede ikamatay nila yan kung hindi mo sinabi sa kanila na gano'n yung paniniwala. So mabigla talaga yan. Pero kung alam nila, sinabi mo noon pa na ganito mahal, mga anak, kapag ka nag-asawa kayo, tapos di ko naman kayo mapilit kung sinong asawahin nyo, makahanap kayo ng ibang tao, tapos doon kayo ikakasal, sorry talaga, hindi talaga ako mag-attend. So nakagawa niyan sa nakita ko is si Julio Saragosa. Itong ibang syempre natural, nasa paniniwala, pero yung iba hindi pa ako tsak. So sana kung gayahin natin yung ganyan ba, para kahit pa paano maitayo natin yung mga anak natin, maitayo natin yung mga anak natin, yung paniniwala natin maitayo natin doon sa mga anak natin. Kasi kung gagawin natin yan, masasayang yung ilang taon natin na nandito. Kaya di ba maalala ninyo na yung sinasabing teshuva, magiging true teshuva lang siya kapag hindi mo na talaga inulit sa buong buhay mo. So ibig sabihin yan, kapag naniwala tayo kay Hashem, is magiging totoo lang yung paniniwala mo kay Hashem kung gagawin mo yung gusto niya sa buong buhay mo. Hindi mo talaga susuwayin. Otherwise, it causes death. So, pag nag-cause ng death, doon mo siya pwedeng suwayin kasi life is more important. Hindi kagaya sa Jewish na you need to sanctify His name. Regardless kung mamatay ka man. Ganun sa Jewish.
Pero sa Noahide, hindi po. We are not obligated to do the sanctification of Hashem's name. So, we always choose life. Pero kung wala yung mga sitwasyon na ganyan, magkakaroon ng life between life and death situation, hindi po natin pwedeng i-apply yan. Lalo na doon sa mga pinsan lang, sa mga kakilala lang, sa mga ano lang, hindi yan mag-apply doon. So kapag ka nag-attend ka talaga, then you have to face the consequences. Ang problema, mas malaki yung punishment kapag ka alam mo, then ginawa mo pa din. Mas malaki ang consequences. Kaysa hindi mo alam ano ang batas ni Hashem tapos nagawa mo despite doon sa paano mo maiwasan, hindi mo rin alam. Although kasalanan talaga siya, pero hindi mo alam eh. So, may punishment, yes, pero less. Hindi katulad doon sa may alam ka, alam mong bawal, pero ginusto mo din eh. Then you have to face sacrifices. You have to face the consequences. Kasi ibig sabihin, hindi mo na itayo yung paniniwala mo. Hindi mo na itayo. So para yung tayo, yung tao na merong paniniwala pero hindi kayang panindigan. Hopefully nakuha niyo po yung ano ko. No? May paniniwala pero hindi kayang panindigan. So doon ang problema. So tanong natin kaya sa sarili natin kung kaya ba natin panindigan yung paniniwala natin. Kung kaya ba natin panindigan. Kasi kung hindi natin kayang panindigan, mahirapan po tayo sa rectification. Lakas pa natin magsalita ng rectification. Andiyan, wala naman tayong ginawa na kundi puro lang pasaway din kay Hashem. Puro lang pasaway. Hindi pa natin maintindihan yung Torah kasi nga hindi pinapasok sa ulo yung mas pumasok sa ulo yung tradisyon na nakagisna natin. Mas mabigat sa atin yung emotion kaysa dun sa facts. Kasi kaya tayo natatalo dahil dun sa emotion eh. Andun yung emotion, kawawa yung anak, kawawa yun, andun yung emotion, dapat wala yan. Kaya nga, Judaism is not about emotions. It is about facts. Kung gaano katotoo yung sinasabi mo, dapat dun ka. Hindi dun na awa. Talo ka dyan. Ilang taon ka dito sa paniniwala. Tapos, sa isang bagay lang na napakaliit, So, sa lahat talaga, isang tao dun ako nabilib kasi inanot niya talaga, nakita ko talaga na siya. Pag kayo nagpakasal, tapos doon kayo sa labas nagpakasal, sorry, hindi talaga ako nag-attend. Nasubukan ko talaga yan kasi kasal ng anak niya eh. Doon talaga nagpakasal sa iba. Doon talaga nagpakasal sa iba. Kasi yung anak niya, medyo inclined sa Catholicism. Tapos yung asawa, yung husband is Catholic. Tapos sa atin, ang liit-liit ng tingin. Kasi nga, wala tayong maayos na simbahan. Hindi kagaya ng Catholic, ang laki-laki. So medyo mababa yung tingin nila sa group. Kasi nga hindi nila naintindihan. So nung nagkasal, dahil nga gusto ng tatay na sinabi ng tatay na kapag kayo doon sa iba nagpakasal, kung kayo nagpakasal doon sa mga idolaters na hindi tayo yung magkasal, sorry talaga hindi ako mag-attend. So yun, kinasal yung anak niya, wala siya. Doon, nagpunta sa bahay. Doon, nagkape-kape na lang kami, pawala sa ano niya, sa mga ungratefulness niya. Wala. Hindi siya nagpatalo talaga. Kaya bilib ako sa batang yan. Pero yung iba, ewan ko lang. So, kahinaan din nila yan. No, siguro, natalo lang sila dun sa emotions. Ganun talaga.
Pero magpaganon pa man, patuloy pa din, no? Patuloy pa din tayo dun sa paniniwala kay Hashem, paggawa ng mabuti sa ibang tao. Dahil kung hindi natin nagawa ang isang bagay, pwede natin gawin dun sa ibang panahon. Pero andun talaga yung fact na minsan natalo ka sa harap ni Hashem. Nandali, no? Dali sa utos ni Hashem, dali ng 7 laws. Tapos, ayaw nyo ng 7 laws, kaya gusto nyo 613, hindi wow. Ibig sabihin, walang naintindihan. Kawawa ang mga taong ganyan, walang naintindihan sa buhay. So, yung last na portion na binasa natin is, do not eat food or drink alcoholic beverages during idol worship activities. So, mga fiesta, hindi tayo pwede dyan. Hindi man tayo nag-attend, pero andun tayo sa kainan. Hindi talaga yan pwede. Andun tayo sa mga binyagan, kahit na hindi tayo nag-attend doon sa binyag, pero andun ka nakikikain. Sa mga kasal, andun ka. Medyo, ako sinasabi ko lang talaga, no, kasi ang dami kasi nagsasabi na andali daw. Kasi 7 lang. Ngayon nyo sabihin na madali ang 7 laws. Number 12, do not read any books of deviant believer except when you are authorized to do so. Ano pong ibig sabihin yan? Yung mga nasulat or yung mga books, no, ng other faith na yung ibang paniniwala is hindi ka po pwedeng maniwala or hindi ka pwedeng magbasa. So magiging allowed ka lang magbasa niyan if you are one of the faith defender ng Cassidy Umut Haula. Like sa mga leaders natin. Pero make sure na yung mga binabasa ninyo nasa labas ng bahay ninyo. Diba sabi ko kapag gusto nyo magkaroon ng New Testament na books talaga kasi ginagamit nyo dun sa to combat the Christian scheme is pwede naman pero huwag nyo ipasok dun sa bahay nyo. Kaya may mga advice nga nung araw na pwede siya i-separate mo ng bahay or maglagay ka ng isang kulungan ng aso, ganun kalaki na gawin mo, tapos doon mo ilagay yung mga books mo na ayaw mong maiwan kasi gamit mo doon sa pag-combat ng Christian scheme. So wag mong ipasok sa bahay mo. Kasi kapag ginawa mo yan, para ka nagpapasok ng idolatry. Kaya yung mga libro ninyo na mga New Testament, yung Bible ninyo na merong Old Anyo, kasama yan doon sa mga hindi pwede na nasa loob ng bahay. Pwede po kayo magtanong, baka gusto niyo magtanong, pwede po. No, na para mas maayos yung para talaga na maintindihan or mabigyan natin ng konting emphasis no yung kasi hindi talaga pwede idolaters. Iwas nga tayo sa idolaters ngayon, papasok ko pa talaga dun sa bahay, then useless din. Alam naman natin na yung Old Anyo is hindi yan book para dun kay Hashem, book yan ng mga Kristiyanos kahit na andyan yung Old. Kasi yung Old na yan is hindi yan gawa ng mga Jewish, hindi yan kosher na books, kundi gawa yan ng mga Kristiyano. Okay, Flor Gel from Dumaguete, what about reading online sa New Testament to combat sa mga Christian? Is it fall into idolatry na po ba? Okay, very good questions, no? So, if you want to combat the New Testament, you can use the online. Kasi yung online, no actual image siya. Kasi mga signal lang yan per second. So, walang actual image siya. So, pwede ka doon mag-research, maghanap ng paraan kung paano mo i-combat yung Christian scheme. So, pwede ka gumamit ng, kahit na ipasok mo yung cellphone, wala namang image yan. Pero kung yung Biblia talaga, bawal talaga yan. So, ang ginagawa namin yan is, inaano namin yan sa tubig, binabasa namin yan sa tubig para malata siya. Tapos, pinaapak-apakan sa paa para
ano siya, madurog siya. Tapos tsaka kuhaanan ng tubig, tapos yung residue niya itapon dun sa basura. Para wala talagang mapakinabangan. Kasama na diyan yung book ng mga Messianic. Kasama na diyan. Despite dun sa may pangalan ni Hashem, since it is not written in holiness, then it is unholy. Kasi kapag tinapon natin sa basura yan, may tendency kasi na mapulot niya ng mga devoted Catholic or ng mga devoted na magamit pa nila yan doon sa totoo doon sa paniniwala nila, or magbibigay ba yan ng lakas sa kanila, kasi yun ang ginagamit nila doon sa pag-aaral nila. So, hindi talaga pwede. Kapag meron kang mga books na yan, so, bumili po ng Tanakh. Okay? Ako po ay nag-iipon po ako ng mga orders. No? So far, meron akong mga 4 na orders na Tanakh, no, with Rashi commentary. Kasi kami ng mentor na siya magpapadala, pero kailangan hindi pa isa-isa. Kasi kung pa isa-isa siya, malaki yung freight, malaki yung babayaran. So, sabi niya, mag-ipon ka lang. Kung sinong gustong bumili dyan, sabihin mo sa akin. Ako na mag-order. Kaya lang, gamitan niya ng credit card. So, hindi din pwede matagal ang bayad. Pagdating dito, kung pwede, bayad agad or bayad muna para hindi na magkautang yung mentor. Then, okay lang. Nung araw nakapadala siya 4 ata, kasabay ng Divine Code, pinadala niya. Pero ngayon hindi na ako nakapag kasi nahiya ako kasi minsan nagkaroon ako ng order pero ang problema hindi nabayaran. Binayaran ko pero matagal, pera ko na. Matagal kasi wala din ibayad yung nag-order. Eduardo Danyo, now is the time to tell the world that we are Noahide and proud of it. Sabihin sa kanila na ganito ang mga bawal at hindi bawal. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Minsan baka tayo pa ang magiging dahilan kung bakit tayo matatalo. Okay? Dinugtungan ko na lang, brother. No? No, talaga? Kung gusto natin na mas madali yung rectification natin, yung pag-repair natin doon sa sarili natin at pag-repair natin doon sa tikon ulam sa world na to, kasi part talaga tayo sa tikunim ng mundong to, kasi part tayo ng mundong to, kailangan natin na gawan talaga ng paraan na ipahayag natin ng maayos yung paniniwala para hindi tayo mahirapan, hindi tayo yung adjust. Tapos minsan naiipit pa tayo. Dapat ganun. Hindi yung para lang din tayong Katoliko ba na, naniwala ako. Tapos attend lang kapag kami, Douglas Yana Benoak, kay magkano po igso ang book ng Tanakh? Actually, doon sa Amazon.com, kikita naman natin yung amount doon. Lalampas na siya ng 3,000. Tapos andun pa yung mga bayarin sa freight. Tapos siguro kuha din ng konting ginansya yung pwede po ba dito sa Australia? Okay, so hindi ko check kung magkano talaga, pero siguro pinakamaliit yan mga 4 siguro. Kasi hindi lang naman yung pagbili natin ang alangan naman din natin pag ginansyahin ng konti yung kapagod, kaya din yan. So you can PM me, no, para makita natin kung ilan, kasi ang usapan namin ng mentor is minimum of 10. Minimum para masabay-sabay talaga yung orders. So far 4 pa lang yun na ko nakausap ko na order na ko. So kayong may mga interesado diyan, PM niyo po ako para magawa natin ng paraan. Masabi ko doon sa mentor kahit paano magkapera siya, lalo na ngayon naisip ko na kausapin siya
Kasi alam natin na hindi madali ang buhay sa Israel ngayon dahil nga may giyera. Baka mamaya yung mentor natin wala nang nakain. So siguro this week susulat ako sa kanya kung ano ba pwede maitulong natin sa kanya. Kasi matagal-tagal na din yan siya sa atin tulong ng tulong. Every time may mga calamity, hindi po yan sila absent. Nandyan po yan sila. Lalo nakatabay, lalo na kapag kami lindol dito, may bagyo, ay, nagtatanong kaagad yan sila kung ano nangyari, pwede kailangan nyo ba ng tulong. Tatanong talaga yan sila. Ako hindi naman ako basta-basta din na nag-open na kailangan namin ng tulong kasi dito lang tayo sa sarili natin nagtutulungan. Alam ko din na mahirap din sa kanila. So hindi ako nanghihingi. Maliban na lang kung may mga bagyo talaga tapos malaki yung damage na. Alam nila na damage talaga yung mga kapatiran. At alam niya na mga kapatiran yung black and white ako dyan. Kapag sinabi na ganito yung tulong, naibibigay talaga yan doon. Lalo na sa mga bagyo. Alam ng mga kapatiran yan. Ngayon na sila yung nangangailangan, hindi man din sila nagsasabi sa akin. Siyempre, alam nila na mahirap din tayo, pero mas mahirap na magpakamahirap tayo lalo. Siguro kung sa panahon na sila din ang nangangailangan, kahit papano maka-share tayo sa kanila. Kaya naisip ko na minsan mag-inquire ako sa kanya kung baka kailangan niya ng financial support. Alam naman natin na hindi sila makakapaghanap buhay ngayon doon kasi doon nga yung giyera. Sira na yung Tel Aviv, sira na yung ibang lugar sa Israel. Tapos minsan hindi pa tayo nakatulong doon sa kanila. Kaya hindi din naman siguro kalabisan na kahit papano makatulong tayo doon sa kanila. Kaya kukontak ako kung sakaling hindi naman yan sila magsasabi na kailangan talaga nila, siguro nahihiya din yan. Pero siguro pag nakausap ko siya, gagawa po tayo ng paraan para mag-initiate tayo ng tulong para doon sa kanila. Kasi sila, hindi po yan nagkukulang ng tulong sa atin. Every now and then, andyan po sila. Ngayon na sila yung nangangailangan, pwede po natin silang tulungan. Hopefully, maintindihan po yan. So patungkol doon sa Tanak, PM niyo po ako para maano ko. Masabi ko na din doon sa mentor na may naipon ako. Then So ang order po, dalawa sa Davao City, dalawa din sa Cebu. So kung sino yung halimbawa Australia ang padadalhan or okay lang. Carmelita Canlas, pwede ba po ba dito sa Australia? Okay, kung sa Australia, pwede i-direct na lang natin yung order from mentor to sabihan ko na lang na i-direct sa inyo yung order. Pwede din naman po yun. So, para naman kahit papano magkaroon tayo ng tulong doon sa kanila. So, aside doon, mag-i-initiate talaga tayo ng tsidaka doon para sa kanila. Kasi wala pa tayong nagawa doon sa mentor. Pwede pa-Gcash bro ang bayad. Pwede kaayo. Anyway, ang bayad yan nila is bank to bank man. Okay, credit card man yan, 1 month. Credit card yan. So, 1 month ang niyan. So, pagdating, may biyahe pa kasi yun Pag order niyan, pagbili doon sa kanila, yan, may bayad na yan, credit card na yan. So, magsisimula na ang account niyan. Pagdating dito, 2 linggo, o kung gaano katagal. So, pagdating dito, sigurado talaga na plus LBC, or i-hand carry ko kung kaya ko i-hand carry. So, yun nga, pag-uusapan natin yan. Mahal din yan. Okay, sa magkaroon tayo ng Bible, alam naman natin na bawal. So, gawa natin ang paraan na magkaroon tayo ng Tanak or Kumash. Pero sa akin, mas maigi Tanak. Kasi kung Kumash lang, 5 books of Moses lang, may kailangan din naman tayo doon sa Nabim. Lalo na kapag tinitingnan natin yung
tinitingnan natin yung mga interpretation ng rabbi, ano ang masasabi nila sa Isaiah 9:16, Isaiah 7:14, yung mga issue o kung paano nila naintindihan. So, mas maigi tanak ng order. Tura nabing kitubin. Okay, so yun nga no. Dahil nga doon sa utos natin na medyo higpitan natin no. Higpitan. Do not read any books of deviant believers. So ano babasahin natin? Since wala naman tayong yung iba hindi nakakaintindi ng English. Bisaya lang. So ang sa akin meron po tayong live. Dito po kayo makinig. Yung mga hindi marunong mag-English dito po kayo makinig. Kasi kung hayaan namin kayo na magbasa doon sa Old Testament, nangyari na po yan. Nagbasa nga niya sa New Testament. Ang problema, may mga title doon doon si Kristo. Bali na na talaga na, contaminate na talaga ng Christian ang Tanak mismo. Kasi yan yung translation yan, ang tinawag nilang Old. Yung translation yan. Tapos nadagdagan na kasi may mga title na. Andyan na yung name ni Kristo. The sacrifice of Jesus. Paano nasama yung Old Testament yan? So nilagyan na ba? Dinagdagan na ng mga Kristiyanos. So kung ganyan, na contaminated na masyado, out na natin yan. Saan po ang bayad? Okay, ang bayad po, siyempre, diretso po sa akin kasi hindi naman pwede magkanya-kanya tayo ng bayad doon. Yung sa order, diretso talaga sa akin yan. Hindi pwede na kanya-kanya tayo ng bayad doon. Okay, ako man mag-order, isang order man. So, gaya ng mga nakaraang panahon, hindi yung order ngayon, yung mga dalawang karaan na nabenta yung iba, pero yung iba matagal na benta. So, ang resulta, tinapalan. Nagtapalan lang ako dun sa total amount para hindi makompromiso yung mentor doon sa credit card niya. Kasi kapag nakompromiso yan, maabot ng 1 buwan yan, tutubo yan. So, wala talagang ginansya yung mentor. Kansi pa. So, nag-sacrifice pa siya sa tuwa. Ryan Fausto with original Hebrew word and English translation by an act. Yung version talaga ng Art Scroll. Yung talaga, Art Scroll edition talaga. Hebrew, English, may Rashi commentary. Talaga yung so pwede po kayong mag-order sa akin. Sabi ko nga, minimum of 10 po tayo. Kung lalampas, mas mabuti. So kapag naipon ko yan, pwede ko nang sabihin ng mentor. Then, doon, pwede na. So, kung gusto nyong pwede din kayong mag-advance para ma-advance natin yung bayad sa mentor. Hindi niya na kailangan utangin. Hindi na kailangan i-credit card. Kaya lang, dagdagan nyo ng pang-LBC. Pero kung direkta ko na lang dyan sa inyo. Problema, nasa Saudi itong si yan doon. Pero kung idirekta mo doon sa pamilya niyo, so dadaan sa akin kasi bulto yan pagdating, then tsaka natin i-LBC. Art Scroll Tanak po ba ang i-order mo? So yun, yes, Art Scroll edition with Rashi commentary, Hebrew and English. So i-PM nyo lang po ako, ako yung mag-iipon ng order. Then, pag nakaabot na tayo dun sa minimum, sisend ko. Kaya sabi ko sa mentor, maybe we stop the divine code kasi yung huling pinadala dito is medyo matagal yung matagal na ubos. Hanggang ngayon nga, may 2 natira. So, yun, binayaran ko na ng personal dun sa kanya. So, siguro, mag-order tayo, hindi na divine code, yung tanak na kasi importante talaga yung tanak din. Halos-halos sa atin meron ng divine code So, kung mag-order din ng divine code, at least mahalo doon sa mahalo. Pero meron pa po dito 2. May natira pa 2. Okay po. Pero kung yung tanak yung order natin, po yan yung tanak, hindi yan regular size po yan, hindi yan student size. O yung malaki yan siya. Kasi may mga matatanda sa atin na
hindi makakabasa ng maliit na litra. So, yung malaki na ano yan siya. Malaki talaga na letra. So, magbasa. Okay, ikso yung tanong po ba tungkol sa sanctification of Hashem's name kapag ba umiwas ang Diyo para mabuhay, nagkasala po ba sila? Although yung sanctification of Hashem's name, kailangan lang yan kapag pinilit ka. Pinilit ka. Halimbawa, sabihin, bariling kita, sambahin mo si Jesus Christ. Pag hindi mo sinamba, bariling kita. So, you have to sanctify Hashem's name kasi Jew ka eh. Ngayon, pipiliin mo talaga para lang mabuhay ka. Imiutos ka, you have to sanctify. Huwag mong ipahiya ang pangalan ni Hashem. Yan ang ibig sabihin niyang sanctification of Hashem's name. So, pag ganyan, magpakamatay ka, lumaban ka hanggat sa gusto mo. Pero kung hindi ka na pwersa, you have to choose life. Kasi hindi mapapahiya ang Hashem dyan eh. Halimbawa, giyera, gutom. Alam naman natin na bawal sa kanila yung kumain ng mga kung ano-ano. Giyera eh. You have to preserve your life. Okay, Ligwat, PM na lang po. Carmelita Canlas, kailan po nyo kailangan ang bayad? Okay, mag-order lang po muna. Then, tingnan ko kung ano. Pero anyway, pwede naman. Anytime naman po magbayad kung pwede. Kung bank account, kihana na bank account ang gamitin. O para doon ipunin sa bank account. So, ipunin ko muna yung order para makita ko kung gaano kadami yung i-order dun sa mentor. Okay, Ryan, posto is ipaship kung lang din yan sa lugar namin. Okay, pwede din, diretso sa akin lang po. Ako na mag-ship dun sa So, dagdagan nyo lang ng LBC. Okay, kapag malaking book po, tinitimbang yan. Yung divine code is nasa mga 200 plus, 235, 260, hindi pareho, no? Ang bayad, depende sa layo ng lugar. Pero, mas mabigat ang tanak po dyan. So, maybe mga 300 bayad sa Hindi ko din alam, kasi hindi pa man natin natimbang. Depende din sa layo. Pero, estimated, sa mga 300 or basta not more than 400 po. Ang shipping. Okay? So, lang kayo mag-order lang kayo sa ako. Then, ang usapan lang natin kapag dumating, kung hindi kayo makapag-advance para ma-forward natin doon sa hindi natin mautang yung books, mas maigi. Pero kung medyo gipit ngayon, utangin natin sa mentor, pero pagdating ng books, bayaran yun kayo. Mahirap man maabutan ng 1 month. Okay, credit card man niya yan. So, bibigay lang tayo ng problema dun sa kanya. So, ang resulta niyan, kasi ayoko talagang magka-problema yung mentor sa atin. So, ang resulta niyan, gagawa ko ng paraan para ako makabayad. Minsan, isang beses nakahiram ako ng pera sa anak ko para pambayad. Kung mabenta naman ang books, sinuli ko. Bayad naman yung books. So, if may outsider na mag-order sa imuha, so, kuwan kayo, kapag yung order ng books na yan is hindi lang yan intended sa loob natin. Mas maigi na pati yung outsider ay mag-order. At least yung mabasa nila is original talaga. Pwede po yan. Kahit na outsider. Kasi ang hinabol natin dyan yung mabasa niya is original talaga. O yung talaga totoo. So kung matuto siya doon, ibig sabihin, papunta siya ng pagiging nuahin. So magkakaroon siya ng love ng Judaism. Okay? So okay lang kung may mga tagalabas na mag-order. So far, sa ngayon, mga kasama lang muna yung ko. Pero kung may mga kilala kayo na gustong kumuha, then mas maigi. Mas maganda yan para makita nila ang beauty ng Torah.
Okay? So, i-PM niyo po ako, no, para masama kayo dun sa listahan katapos nito. Do not read any books of DeviantArt except if you are authorized to do so. So, pwede lang po tayo magbasa niyan kapag if we are engaged in combating the Christian scheme. No, pero use the use the online readings. Kung gusto niyo yung physical na reading talaga, then pwede kayong magkaroon niyan. You can keep it, but you have to build some area, no, para mailagay nyo doon. Gawa kayo ng kulungan ng aso, doon nyo ilagay yung mga books ng mga other ano. Huwag nyo ipasok doon sa loob ng bahay nyo. Kasi magdadala lang yan ng malas. Kasi idolaters ano yan eh. Pero hanggat maaari huwag kayong magkaroon ng ganyan. Kung hindi ka naman involved doon sa doon sa mga pagpapatotoo niyan, it's better na wag. Pero kung hindi naman din natin maiwasan talaga din na magkaroon ng encounter, better to use the online version. Okay? So, salamat. Number 13, do not study or research idolatrous concept. Hindi po tayo pwede mag-study. Maliban na lang kung yung purpose ng pag-study mo dun sa New Testament or dun sa Old Testament nila is to combat the Christian scheme. Pwede po yan. Kasi hindi naman din pwede na magpabaya lang tayo. Hindi naman din pwede na sabihan lang tayo, hindi ka man nakaintindi sa din namin, ba't ka umalis? Dapat lang talaga din na umalis ka kasi hindi mo din naintindihan yung napasukan mo nung araw. So, expected yan. Pumasok ka sa iba, expected mo din na hindi ka nakaintindi dyan sa pinasukan mo. So, kahit pa paano, kapag ka-involved tayo sa mga ganyang klaseng question and answering galing doon sa labas, better to use the online version. Okay? So, do not study or research idolatrous concept and learn anything from a deviant believer. So, hindi po tayo pwedeng makinig doon sa mga pare, sa mga pastor, sa mga elders, na kung saan kinukumbinsi tayo to serve their idol or to have faith in their beliefs. Hindi po pwede yan. Lalo na yung mga nagpasyal-pasyal na mga mga paniniwala dyan. So, siguro kung maipit kayo na pag-usapan yung patungkol sa paniniwala nila, huwag kang makinig na basta-basta lang makinig. Kailangan mo sila, ma-cross-examine mo talaga. Kailangan na ikaw yung magdala sa kwento, hindi sila. Huwag mo hayaan na magsalita sila ng magsalita tapos ikaw nakikinig lang. Kasi pag ganyan, andun yung tendency na you can benefit the readings of an idol worship. So, talo tayo dyan. Tsaka isa pa, wala tayong business para makinig sa kanila. Kasi para saan pa? Alam naman natin hindi totoo yan. Pero kung naipit ka tapos kailangan talaga kasi naandyan ka, pwede mo patulan pero kailangan ikaw yung magdala ng istorya. Patikimin mo sila ng talim ng mga tauhan ni Hashem. Okay, dinandoyana at kung sakaling nasa amin ang tutanak, saan ba namin dapat itong ilagay, anong paraan po. So, kung paano natin alagaan yung sarili natin, ganun po, no? Kasi it's a holy book, no? Kagaya yan siya ng divine code. So, you have to put it in aparador, no, na may balot para hindi basta-basta madaanan ng mga ipis, butike. Then, lagay sa stante na pinatayo. Huwag lagyan ng patong doon sa ibabaw kapag nakatayo na. So, kailangan ilagay doon sa proper. Hindi mo siya pwede ihiga. Tapos, may patong sa ibabaw. Kailangan nakatayo siya. Kailangan nyo ng mga bookshelf para hindi matumba-tumba. Ang problema niyan, kapag nahulog po yan, ang ginagawa ng mga Hudyo po dyan is actually nagkakaroon po sila ng fasting. Kasi ibig sabihin, according doon sa mga tradisyon nila, ibig sabihin po niyan, ini-decree. Kaya tayo, gusto natin magkaroon ng ganyan, na medyo ingat din tayo, na huwag mahulog, kaya ilagay talaga doon sa tama. Huwag basta-basta kung kani-kanino ipahawak.
Kasi every time na you open it, you have to kiss it. You have to show your humbleness in front of Hashem. You have to utter prayer. So kailangan so pag-aralan din natin yan kung paano i-handle yan sa darating na mga araw. Okay? Eduardo Danyo from Karkar, Cebu, marami na kasing discrepancy sa Christian Bible, Old Testament, like organization and verses, o compared to Tanakh. Example, Psalm 1. So, marami talaga kasi yung sa Old Testament po, andun na yung pinaano nila, yung New Testament, parang nilagay na nila doon sa Old Testament, na para kapag ka nag-reference na sila, mag-coincide sila. So, very contaminated po ang Old Testament. Kaya dapat magkaroon talaga tayo. We need a holy books in our house, not a Bible. So, dapat kahit gaano tayo kahirap, meron tayong holy doon sa bahay. Kaya lang, kailangan pag-ingatan, di mo pwede ilagay doon sa kwarto mo kung saan kayo nagtatalik ng asawa, di mo pwede yun ilagay doon. So, kapag may bahay ka, may sala ka, doon maglagay. May mga estante, may tamang lalagyan. Hindi mo din yan pwede ilagay sa mga kwarto. Kasi kapag ka naglalabmaking kayo ng asawa mo, tapos andun siya, kakahiya naman kay Hashem na makita yung puwit mo. Okay? So, Florgel, if ang book of Tehillim ang nahulog, may decree po ba? Sa pagkakaalam ko, yung tura lang. Kasi scroll po ang pinag-uusapan dyan Pero yung so far, yung mga Tehillim, Proverbs, nakita ko sa mga Diyos sa file po nila, patong-patong po yan. O hindi kagaya talaga doon sa tura. Particularly doon sa Kumas. Kasi yun ang ng tura, yun ang tura mismo. Pero yung mga books of Tehillim, kita ko sa kanila may patong-patong sila. Pero ingatan na din, since it is the book that we use in worshiping God, so meaning, yan siya? Meaning holy yan siya. Kasi ginagamit natin yan doon sa pag-aaral natin, sa pagsamba natin doon kay Hashem. Extra careful na din. Pero hindi siya katulad nung sa Kumash talaga na kailangang ingatan. Kasi yun ang sinasabi entire tura Okay? Okay, so hindi tayo pwedeng hindi pwedeng mag-study, research, idolatrous concept. So kung hindi po tayo involved doon sa pagmimensahe doon sa mga kabila, wag na natin pangarapin na magkaroon ng New Testament sa bahay. Wag na. Kung may matanggap tayo ng mga Gideons na mga kapitapo na yan, hindi din pwede ibigay yan sa ibang tao kasi pwede yung magamit nila doon sa paniniwala nila. So parang tayo din yung nag-support sa kanila. So, kung magkaroon ka ng ganyan, sarili mo na, then it is your time to do your mitzvah. You have to destroy it. So, ganun talaga. Kung sa bag ilagay bro, okay lang ba, pero ibalot nyo ng siluping. Para to make sure na hindi siya Tsaka siguraduhin na huwag maipit nun sa mga damit, mga so balutin ng silupin, tapos sa gilid ilagay kung saan hindi ng mga damit maipit. Okay, so pag-aralan natin minsan yan. Okay, number 14 po, the last portion of chapter 2. No, do not engage in debates about matters of faith with deviant believers and apostates, defectors, except when you are authorized to do so. Huwag po tayo makipagdebate. Huwag makipagdebate, bawal kapag kayong nakikipagdebate doon sa paniniwala ng iba. Lalo na itong mga ibang kasamahan na hilig sa debate na hindi din naintindihan. Brother Yung, tulungan mo nga ako. May debate ako doon sa may debate ako ngayon sa plaza. So tanong naman ako, anong topic brother? Patutunayan ko na si Jesus hindi tao. Hindi tao. Kasi kalaban niya, Iglesia ni Cristo Kulo-kulo ko tong taong to.
Oh, ano patunay niya? Diyos. Hindi niya naman topic yan. Inoahid siya eh. So bakit siya talaga sumasali dyan sa mga debate na ganyan na patutunayan ko na si Kristo ay Diyos, hindi tao. Sa kanya baliktad. Patutunayan ko na si Kristo ay hindi tao, kundi Diyos. Sinabi ko, sarap sabihin bubutong tao. So, ngayon, nangarap pa talaga na magtayo ng sariling Noahide group. Hindi wow. Pero naghihingi yan ng tulong sa akin eh. Brother yung tulong. Ano ba ang dapat kong gawin? Ito yung topic. Sinabi ko noon, saka kikipagdebate ka talaga, hindi mo naman paniniwala yan. So natawa ako nung may nagsabi na gagawa siya ng group ng Noahide, sarili niya, tuturo siya ng Noahide. Siguro okay din para matuto, pero kikita ko din kasi na unstable yung maturity. So wala. Madadamay pa siya na ibang tao niyan. So ang sa akin lang na kung magtuturo ka, ayusin mo na yung turo may tama. Kung yung turo ng ibang paniniwala kasama doon sa ituturo mo, tapos patutuhanan mo pa talaga yung paniniwala nila, ang tawag doon. So ibig sabihin hindi mature yung isip, hindi unstable. Pinipilit niya yung gusto niyang marinig. Hindi naman pwede yung gusto nating marinig ang pilit natin, kasi may mga naman talaga alituntunin yung kung paano intindihin yung 7 laws. Gusto niya magkaroon ng sabat kasi ganito, ganyan, Isaiah 56. Ay, mabuang ako. Maluloka ako. Kahit na anong gawin mo, explica, hindi nakakaintindi. So, the last one, do not engage in debates about matters of faith with deviant believers. So, pwede po tayo magkaroon ng discussion, pero hindi po doon sa mga deviant believer. Deviant believer yung walang ginawa kundi maghanap ng mali. Pero yung gustong makinig, pwede po tayo magkaroon ng discussion. Lalo na if one versus one. Yung ayoko kasi doon sa discussion na ako lang mag-isa tapos sila lahat. Walang maaabot na yan eh. Hindi sa natatakot tayo kasi ilang beses na ako nakatry ng ganyan. Wala talagang mahihita. Kasi tanong dito, hindi ka pa nakasagot dito, andun na yung tanong. So ang resulta, ambak-ambak. Samantalang kung mag one-on-one kayo, focus talaga yun sa isang tanong, focus sa isang tao. So may maaabot talaga, kasi ako naman yung klaseng tao na hindi talaga ako pumapayag na tumalon sa topic. So paano natin gagawin yan? Hindi pa tapos dito, andun na naman yung tanong. Tapos pag di mo sinagot, sasabihin talaga, talo, di makasagot sa tanong ko. O di, na tayo dun sa pagya-pagya. O tayo dun sa yung paningin ng ibang tao na hindi mo sinasagot yung ibang tao, meaning talo ka niyan sa mata ng ibang tao. So walang mahihita talaga. So kung one by one na study, kung gusto niya may tanong siya, ganun din puntahan. Pero yung kung ikaw yung study kayo ni brother yung, hindi na po yan study. O sabong na po yan. Sabong yan. So debate ang sadya talaga yan. Kaya pinipili ko talaga yung mga imbitasyon, yung medyo nagkaroon ng interes sa tura, kaya alam may mga tanong, so yan pwede ko po yung kausapin. Pero kung magtatawag siya ng isang simbahan dyan tapos sarapin ko, ay masayang ang laway mo dyan. Masayang yung laway mo dyan. Kasi pagtutulungan, gagawin nila is they will try to put you down. So para magawa nila yan, pagtutulungan, tanong dito, paano mo sasagutin kung saan banda ang tanong. Pero yung pastor, kayo lang dalawa,
One-on-one. May ano yung mga membro. O, pastor muna. O, kulong tayong dalawa. Ang ganda ng diskusyon. No, pero kapag ka mag-imbita talaga ng marami tapos imbitahin ako, ay sorry. Kasi wala talagang madala dyan. Wala kang madala dyan. Sayang ka lang ng laway. Okay, Vicente Uwano, no, kung napasa kamay ng outsider ang hulibok, baka blaspheme. Kaya ganito po kasi yan. Ando na tayo na there is a possibility to na ma-blaspheme yung books. Pero, mas lalong napakalaki po ng tsansa na ma-blaspheme ang Hashem kapag wala po sila niyan. Kasi kaya sila idolaters kasi wala silang totoong libro. So ngayon kung mag-o-order sila, kailangan andun yung paraan kung paano mo ihahandle yung book. So doon pa lang mapasok mo na siya. So brother, ibabaya itong book na to, huli to. So ganito po pag-handle nito na huwag mong patungan. So i-explain mo sa kanya kung ano kailangan gawin. Hindi to pwede na gawin natin gaya na ginagawa natin sa Bible ng Old and New Testament na singit lang natin dito tapos ganyanin natin. Hindi po yan pwede kasi holy books po yan. So medyo ingat po tayo. Ngayon kung nagka-blaspheme talaga dahil nga hindi sila nag-iingat dahil hindi sila kumbinsido, hindi na po natin kasalanan yan. Kasi yung desire lang naman natin na magkaroon sila ng love kay Hashem kahit hindi natin tinuturuan dahil yung binabasa nila is from the original books of Hashem. Importante lang masabihan natin na huli ito. Tapos ganito pag-handle nito. So kung ano mang gawin nila dyan, wala na tayo, labas na tayo doon. Kasi tinuruan na natin siya. So, salamat sa tanong, Uwano, Benoak. Anyway, kahit na hindi tayo magbenta sa kanila, kaya naman nilang bumili doon sa iba. So, ganun din. Ang sa atin lang na tayo yung mabilhan nila para may makapagturo kung paano siya i-handle. Tapos tama. So, dahil kababasa niya doon, matuto siya kung paano ilabang siya. Okay, salamat sa tanong, Vicente Uwano Benoak. Okay? So, the last portion of chapter 2 is do not engage in debates about matters. Chapter 3 po tayo dun sa susunod. Sabi ko nga, meron pong chapter 12, 1 to 12 chapters po ang prohibition of idolatry. Tapos, chapter 2 pa lang tayo, no? Di ba? Ang dali. 12 chapter yan, idolatry. Chapter 1, madali, no? Chapter 2, lalo nang madali. So, lalong pa lalim itong idolatry na nag-aaralan natin is, doon natin makikita na ang dali-dali pala. Ngayon yung sabihin na madali ang 7 laws. Ngayon natin sabihin. Kahit na sino yung magmamalaki, ayoko sa 7 kasi ganito. Ngayon yung sabihin, madali. Tayo na nandito na, nahihirapan pa. Mas lalo tayong mahirapan kung nasa labas. So hopefully, natuto tayo, no? Okay, next topic po natin sa susunod na pag-aaral po natin kapag nabigyan po tayo ng pagkakataon ni Hashem. Chapter 3 na po tayo. So, which action one make liable for idol worship? Yan po ang topic. Meron po siyang 9 numbers, no? Number 15 na tayo up to 24. So, malaking usapin din to, no? Kasi yung situation na talaga yung pinag-usapan. So, habang lumalayo po tayo sa numbering ng 1 to 90, mas lalo po tayong mahihirapan. Okay? So, magandang gabi po sa ating lahat. Bakit tayo
Bluetooth. Okay, yung mga interesado po dun sa book, pwede po kayo mag-PM ngayong gabi. Wala, ayaw ano. Okay. Sorry. Kaya pala hindi naka dahil. Yung natin speaker. Ka-off. Okay. Give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Amen.
ay, ay.